Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikatlong bahagi na ng ating pagsasanay ngayong araw na ito. At ang ating pong ikatlong paksa ay tumutungkol po sa psikolohiya ng magulang. Kanina po ay pinag-aralan natin ang psikolohiya ng bata. Ngayon po, babalikan din po natin kung paano po tayo naging bata, kung paano po tayo napalaki ng ating mga magulang. At ito po ay tatalakayin natin, pero sisimulan po natin sa pamamagitan ng isang activity. Ito po si Cynthia Esquilio, ang inyo pong magiging pangunahing tagapagsalita ngayong araw na ito. Para po sa ating activity po, ang pagat po nito ay ang salamin ng buhay. Titingnan po natin dito yung ating pong nakaraan. So bilang mga bata, paano po ba tayo lumaki at ano po ang nakita nating pamamaraan sa pagpapalaki ng ating mga magulang. Mayroon po, handa na po ba ang lahat? Para po sa ating tanong, ang una po ay, ikaw ba ay A, lumaking breadwinner o inaasahan sa inyong pamilya? At letter B, ikaw ba ay dependent o umaasa? O kaya ay receiver na tumatanggap lamang? Para po sa ikalawang tanong, ikaw ba ay letter A, lumaking masaya? B, malungkot? C, masayang malungkot? 3 seconds. Number 3, sa tingin mo ba, ikaw ay A, paborito ng iyong mga magulang? B, hindi masyadong paborito? Letter C, minamaliit ng iyong mga magulang? Number 4, sino ang mas idolo mo at kanino ka mas malapit? Letter A, sa ama, B, sa ina? O letter C, pareho? Number 5, sino ang mas may kapangyarihan sa bahay? Ito ba ay ang iyong ama, ang iyong ina? O pareho lamang? Kaanim, ikaw ba ay A, madalas mapalo? B, paminsan-minsan ay napapalo? At letter C, di kailanman napalo? Number 7, ang mga magulang mo ba ay letter A, mulat sa pagpapakita ng pagmamahal? B, pigil ang pagpapakita ng pagmamahal? C, di kasinong mapagmahal? Number 8, ang iyong ina ba ay letter A, nagger o masyado madaldal? Letter B, tahimik? Letter C, maunawain? Okay, number 9, ikaw ba ay nag-asawa ng A, nasa plano? Letter B, biglaan? Number 10, ano ang iyong mga magulang ba ay A, sumusuporta sa iyong mga naisin, plano at pangarap? B, mapagmando? At letter C, sutil? Letter D, walang pakialam? Okay, 11, ikaw ba ay may magulang na A, lagi nagtatalo sa pera, trabaho at bisyo? B, naibigay ang sapat o sobra sa pangangailangan? Letter C, umasa sa tulong sa kamag-anak at ibang tao? Panghuli pong tanong, nagustuhan mo ba ang pagpapalaki sa iyo ng iyong mga magulang? Letter A, oo. Letter B, hindi. At letter C, okay lang. Yun lang po ang 12 katanungan natin. Titingnan po natin kung saan po mas maraming pumipila sa letter A, letter B, letter C o letter D. At kung saan po mas marami, ibig sabihin po ang ating mga kalahok ngayong hapong ito, mas dominante sila o mas lumaki sila sa ganong pamamaraan o mas lumaki sila sa ganong pag-iisip o mindset. Okay, balik po tayo sa ating talakayan. Ngayon po ay susuriin natin ang naging resulta po ng ating activity. Ito po ay, meron po tayong ilang mga susing tanong para makatulong o makagabay sa inyong pagbabalik tanaw o pagsusuri sa nakaraan. Una po, ano ang mas matingkad sa inyong mga karanasan bilang anak? Ito ba ay ang pamamalo, ang pagsigaw, ang pag-aaway ng magulang, ang pagkakaroon ng isang amang pabaya, o ang pagkakaroon ng hiwalay na ama't ina, no? O ang pagkakaroon ng napaka-supportive na ina, maunawaing ina, amang nakakapag-provide o nakakapagbigay ng mga pangangailangan ng anak. So, yun po. Ano ang mga matitingkad na inyong karanasan bilang anak noon? Pangalawa, ano ang karaniwang naging gawi ng inyong mga magulang sa pagpapalaki sa inyo? Ang mga magulang nyo ba ay palaging sumisigaw, palagi kayo napapagalitan, konting problema, nakasigaw, o kaya ang mga magulang nyo naman ay, anak, kayang-kaya mo yan, mahirap lang tayo pero kakayanan natin yan. O kaya naman ay mga magulang na
Kapag nagkakamali ang anak, pinapalayas, mga ganun, may mga karanasan ganun, no? Ano po, balikan nyo ang inyong nakaraan tungkol sa mga naging gawin ng inyong mga magulang. And then, may mga pagkakataon ba na hindi mo naibigan ang ginawa sa iyo ng iyong mga magulang? Halimbawa, yung mga panahon na kailangan mo ang tulong nila, halimbawa nabuntis ka, naging karelasyon mo ay hindi naging ganun ka-responsable para sagutin, no? Kaya panagutan ang nangyari sa inyo. Tapos, ang mga magulang mo ay pinalayas ka pa. Okay? May mga pagkakataon. At naisumpa mo ba sa iyong sarili na hindi mararanasan ng iyong anak ang mga naranasan mo noon? Halimbawa po, kung noon po ay talagang hirap na hirap kayo sa buhay, madalang makakain ng masarap na pagkain, no? Naisumpa mo ba na pag ako'y nagkaroon ng pamilya, sisiguruhin ko na ang mga anak ko'y nakakakain ng 3 beses, nakakapagmerienda pa, may marangyang buhay, mga ganun po ba? Mga karanasan, kasi po iyan ay may epekto po kung ano po kayo ngayon. Ngayon, ang susunod po nating tanong ay, kaninong pananagutan ang pagpapalaki sa bata? Okay? Ang may sole responsibility po o may pangunahin po o nag-iisang responsibilidad para magpalaki ng anak ay yung pong magulang. Kaya nga po, yun ang naging magulang mo. Alagaan mo ito, ano man ang mangyari. Ganun po. Okay? So, yun pong mga magulang natin, ang responsable. Ngayon, babasagin po natin yung tingin na pag magulang, biological parents lang o kung sino. Yun lang ang ibig sabihin ng magulang. Lalabas tayo dun sa ganong tradisyon. Ang magulang po ay maaring foster parents po, no? Kung kayo naulila, nagkaroon kayo ng meron po umampon sa inyong bata, sa inyo nung kayo bata pa, ito po ang inyong kinalakang magulang. Maaari rin pong mga tsuhin o tiyahin, maaari rin pong sa ninong at ninang, basta po yun lang po ay sa event na nawala po yung ating biological parents, no? Okay, moving on. Kaninong nasa ganun pa rin po tayong tanong, no? Kaninong pananagutan. Isang punto lang po na ang lahat ng tao, kung nasa magulang po ang sole responsibility ng pagpapalaki sa bata, ang lahat po ng tao labas sa magulang ay mga external o panlabas na salik lamang. Ito po ay yung mga guro at paaralan, ninong at ninang, kapitbahay, yaya at iba pa. So, halimbawa po, may mga pagkakataon, binibigay na lang natin sa guro ang pagpapalaki sa ating mga anak. Tayo nga po ang gumagastos, pero pagpasok, hinahayaan na natin, hindi na natin natuturuan sa bahay ang ating mga anak. Pag may nangyari, sisisihin natin ang guro, hindi na ibigay lahat, no? Pero, kailangan po kasi nating maunawaan na sila po ay external lamang, panlabas, secondary. Sabi po natin, no, secondary factors lang po sila. Ang primary responsibility pa rin po ay nasa atin. Tayo pa rin. Kung meron po tayong supportive na mga kapitbahay, maayos ang at magandang mag-alagang ating mga yaya, may mga ninong at ninang sila o tito at tita, tsuhin at tsahin na talaga namang maaruga, no? At sumusuporta din. Yun po yung mga added factors na nakakapagpabuti sa paglaki ng bata.